the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw na naman at pagkakataon para tayo ay magbigay ng iba't ibang impormasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Siyempre kayo po ay nakikinig sa Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Siyempre, ngayon ay Huwebes at oras para sa Social Security System o SSS para magbigay ng ating mga updates at mga programa. Ako po si Barkadang Naprabanal, the second ang Senior Communications Analyst ng Social Security System Mindanao West Division. At ako po ang magbibigay po sa inyo ng mga importanteng anunsyo tungkol sa SSS. Bagaman ito ay isang espesyal na pagkakataon dahil sa hapong ito, pag-uusapan po natin ang ating programa na kung saan ay magbibigay ng extra benefits, no, para sa ating mga miyembro. Ito ay kung tawagin natin na mandatory My SSS Pension Booster. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa inyong mga SSS, may mga suggestions, meron po kayong gustong iparating sa amin, may mga ifa-follow up po kayo, o kung sakali man meron po kayong gustong malaman o makita dito sa programa po natin, meron po tayong text lines na kung saan ay pwede nyo ipadala ang mga ito sa 0916-296-6625 at dito po sa 0998-844-1410. Tayo po ay live din ngayon sa ating Facebook account sa 1116DXAS at kayo po ay inanyayahan namin na i-like o i-follow po ang ating official Facebook page. Dahil tayo po ay live ngayon, sa live chat natin ay pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga shoutout, greetings, katanungan at iba pa. I'll just ask you to refrain from sending or posting personal or sensitive information para maiwasan po natin yung pagiging biktima po ninyo sa ating mga, alam niyo na, marami mga scammers na kung saan-saan lang ay nandiyan sa internet, no? So kung meron po kayong gustong i-follow up particularly of a certain complaint, a certain benefit, a certain program o ano, tapos kailangan yung ibigay yung mga SS number ninyo, gusto niyo ibigay yung email ninyo o yung tickets ninyo, wag po sa ating public forum or wag diyan sa live chat, wag po sa mga post. Doon nyo po ipadala sa ating text line o kaya naman direct or private message us, no? So hindi lang po dito sa 1116 DXAS ay may mga impormasyon tungkol sa SSS, kundi doon din mismo sa ating official Facebook account sa My SSSPH or Philippine Social Security System. At locally sa Western Mindanao, ako po ay nag-administer o we maintain a Facebook account for the SSS para sa mga content natin, sa mga activities natin at mga anunsyo. So hanapin niyo lang po SSS Information and Announcement. Okay? At hindi na natin patatagalin. Kung kayo po ay may mga gustong malaman tungkol sa iba pang mga programa ng SSS, pwede nyo pong ipadala sa amin yan at tayo po ay magkakaroon ng topic with regards to that, no? Kasabay pa ng iba pang mga activities natin dito sa SSS. Okay? So anyway, mayroon po akong dalang Q&A kumbaga, no? Tinatawag namin to sa SSS na media interview guide. Okay? At ito ay mas
madaling intindihin, madali naming iparating sa inyo ang mga impormasyon o mga benepisyo ng SSS dahil ito po ay ginawa in an order na or in sequence na mas madaling ma-absorb at maintindihan. So, kung gusto nyo pang malaman ang iba't ibang impormasyon tungkol dito sa mga programa natin sa SSS, okay, hindi lang po sa Facebook account nyo po makikita, marami pa po tayong ibang mga social media accounts. Kaya kayo po ay inanyayahan namin para sa mga karagdagang impormasyon, sundin lamang ang SSS sa ating mga social media accounts na meron pong official handle na MySSSPH. So, ibig sabihin, pag tinype nyo po ito, kunyari, nandyan po ka sa Facebook, nandyan po kayo sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, sa YouTube, kung anong result na lalabas dyan, yun po yung ating official account, social media account. So, legit po lahat ng mga informasyon dyan. Okay? So, anyway, before earlier, I said, di ba, ang topic po natin dito ay itong tinatawag natin mandatory MySSS Pension Booster. Okay? So, una sa lahat, alamin ba natin, ano ba itong MySSS Pension Booster na ito? Okay? So, posible na hindi natin gagamitin ang salitang pabalik-balik, but you might hear, you might find similar terms being used, no? Pero ito po ay aayusin natin or kaklaruhin natin in such a way, in layman's term, maa-absorb po ninyo, no? Dahil itong programa natin dito na MySSS Pension Booster ay dumaan sa iba't ibang mga rebranding, kumbaga. Anyway, ang MySSS Pension Booster ay binubuo ng dalawang retirement savings scheme para sa mga SS member. May tinatawag tayo ditong mandatory at yung voluntary. Pag-uusapan natin yung mandatory. Kung kayo po ay nakatutok sa atin sa Facebook account, sa programa natin ito ay may ipa-flash tayo mga visuals, no? But naka-mute lang yan. At least may ideya po kayo kung ano itong pinag-uusapan natin. But if you'd like to kumbaga parang maging isang estudyante sa isang silid-aralan, meron po tayo mga SS Eskwela, no? SS Eskwela na kung saan ay may marami iba't ibang mga topics about SSS that you can join and hindi naman siya participate kasi naman siya sariling oras mo, no, na gagamitin dito. You can stop, pause, or tapusin, no, ng isang upuan, no, ang topic na ito. At yan po ay itong tinatawag natin mga S-Eskwela ay napakaraming mga videos, no, na pwede nyo pong panoorin. At kung may oras po kayo, do so, no, dahil din dyan may mga guides, may mga history, binabanggit po lahat tungkol dito. So aside sa programa natin dito sa 1116 DXAS, yung ating mga YouTube videos, no, particular itong mandatory MySSS Pension Booster ay nandiyan, no? At masyadong maliwanag, masyadong klaro, masyadong comprehensive. Kasi dito tayo sa radyo, iba yung approach natin dyan, no? As much as possible, dinadala natin ang programa natin sa mga kasuluk-sulukan na mga probinsya, sa mga isla, sa mga barangay, o sa mga komunidad, particularly sa mga naabot ng 1116 DXAS, na hindi naman namin talaga ine-expect na magkakaroon pa sila ng oras para pumunta sa isang internet cafe, okay, para bumisita sa ating YouTube account. So at least on air, sa radyo ay napapakinggan po tayo. Okay? So itong mandatory scheme, gaya ng sinabi po natin, dalawa yan, itong MySSS Pension Booster, meron siyang mandatory at voluntary. Pero itong mandatory scheme ay dating tinatawag na Workers Investment Savings Program or WISP na inilunsad noong January 2021. Tapos ito namang tinatawag nating voluntary scheme na dati po ay WISP Plus, okay, Workers Investment Savings Program, tapos may plus.
ay inulunsad naman last December 2022. So tandaan nyo po dalawang klase po ang meron tayo nito na formerly known as WISP. Ito ang ating tatawag na My SSS Pension Booster. Marahil siguro gaya nung nabanggit sa ating YouTube account, parang hirap yung mga members po natin na bigkasin, no? Yung WISP, minsan sabi nila WISH, minsan WIPS, 'di ba? Parang ganon. So mas madaling bigkasin sabihin yung salitang My SSS Pension Booster. Layunin ng programa na himukin ang mga miyembro na mag-ipon para sa kanilang pagre-retiro. Okay? Looking forward, this is about your retirement. Ito rin ang magsisilbing karagdagang benepisyo, kalakip ng monthly pension mula sa retirement benefit sa ilalim ng regular na SSS program. Okay? So sino-sino ba ang sakop ng programang ito? Dahil ito ay mandatory, automatic kong naka-enroll sa My SSS Pension Booster ang lahat ng SSS member. Tandaan, lahat ng SSS member na wala pang final claim o hindi pa tumatanggap ng mga death, retirement at total disability benefit. Tapos, kinokonsidera natin dito yung mga naguhulog ng contribution, okay, na yung monthly salary credit o yung bracket ay higit sa 20,000 pesos. Yung bracket, okay? So, kung titingnan nyo po ang inyong mga SS contribution schedule, whether you are under dyan sa, as self-employed, as a voluntary member, or covered employee, or OFW, may mga bracket po yan, yung mga monthly salary credit na kung tawagin natin. So, ibig sabihin, kung kayo po ay paying at that monthly salary credit na mention, above 20,000, automatic kayong tinatawag dyan na kasali sa mandatory My SSS Pension Booster. Okay? So, sa mga iba na nalaman nila na ito ay isang provident account na kumikita, nagtatanong, Sir, Ma'am, ano ba pinagkaiba nitong inyong programa versus doon sa tinatawag nating MP2 ng pag-ibig? Okay? Ang My SSS Pension Booster schemes ay may mandatory at voluntary. Samantala, itong MP2 lang ay meron lang siyang voluntary. Okay? Tapos, automatic ang enrollment sa My SSS Pension Booster na mandatory, automatic na daw yan dahil nga nadidetect na agad ng system, no? Pag kayo po ay 20,000 above na nagbabayad. Diyan naman sa MP2, i-require pa ng pag-ibig ang mga miyembro na magsabit ng enrollment form manually or online. Okay? So, pagdating sa paghuhulog ng contribution, nakabase ang itong ating programa sa SS contribution schedule para sa MSC or monthly salary credit na mas mataas sa 20,000 pesos. Sa kasalukuyan nyo, yung mga members natin, pwede nilang makita yung rate nito dyan po sa ating mga tawag dyan sa ating SSS contribution table. Okay, nabubulol pa tayo ng konti, kakalimutan natin. Okay? Ang benepisyo sa My SSS Pension Booster at MP2 ay parehong nakabase sa kabuang ipon. So, ang basis of how we determine your contribution ay based doon sa iyong income, okay, sa ipon. Subalit, ang benepisyo sa ilalim ng ating programa ay makukuha kasabay ng benepisyo sa ilalim ng regular SSS program kapag ang miyembro ay nagretiro o nagtamo ng total disability. So, ibig sabihin, yung iniipon mo dito, makukuha mo pala pagdating ng iyong retirement age or kung kayo po ay incur ng disability. Okay? Babayaran ito ng SSS sa pamamagitan ng lump sum, pension o kombinasyon ng dalawa. Okay? So, kung kayo po ay nag-retire o nagkaroon po ng disability at kayo tatanggap na ng pension sa SSS, yung naipon nyo po dito sa ating programa sa My S Pension Booster, pwede namin ibigay in lump, pwede rin namin ibigay
through pension, monthly pension, or pwede a combination of that. Okay? Pero kung kayo naman po ay namatay, so sa death claim, babayaran ang benepisyaryo ng lump sum. So those who will be determined by the SSS as the beneficiaries, as your beneficiaries, will receive the benefits in full agad, no, lump sum. Okay? So anyway, ito sa usapang interest o mga dividend, usually dito hindi fix ito, paiba-iba, no? Ang iba nagsasabi mas mataas dito, mas mataas doon, pero depende yan sa pag-i-invest, no, ng ating opisina. Okay? 6.49% ang kasalukuyang interest naman o dividend rate sa My SSS Pension Booster. Samantalang 7.05% ang kasalukuyang dividend rate ng MP2. Tapos, in 2024, target ng SS na maabot ang 7.4 interest rate. Okay? Ang mga interest at dividend rates na nabanggit ay higit na mataas kung ikumpara sa interest sa isang savings deposit account. Okay, natural. 'Di ba? Kasi pag kayo naman may mga savings sa bangko, makikita nyo naman po talaga, 'di ba? Kung gaano kaliit, gagamitin natin salitang maliit, no? Yung makukuha ninyo na interest per month kahit malaki pa inyong deposit diyan. Tapos parang iisipin nyo, parang hindi naman ako nag-ipon, parang pinahiram ko lang ang pera ko sa bangko. Okay? And mas maganda naman yun, no? Regardless if you're kung sa akin kung ako yung tatanungin, okay lang naman yun, may ipon po kayo sa bangko dahil yung ipon nyo naman dyan sa bangko ay anytime naman nyo po pwedeng withdrawin yan, no? Yung mga emergency na may pamimili, pagbabayaran, no? Hindi naman necessarily yan ay talagang investment, no? More of a safekeeping, no? Kung if you ask me. But there are banks who also invest your money in such a way that you can buy stocks, 'di ba? You can buy their UITF, etc., no? Pero pag pinag-usapan natin itong My Pension Booster, ito ay basically talaga ay an investment, no? Savings at investment. Okay? Now, tanong, magkano ang kailangang bayaran ng member sa kanyang mandatory My Pension Booster? Okay? At paano ito babayaran, no? Ang monthly salary credit, dahil sa rate natin ngayon, ang minimum natin sa 5,000 na, ang monthly salary credit o MSC mula 5,000 hanggang 20,000 ang ginagamit na batayan sa pagko-compute ng monthly contribution sa regular SSS program. Anumang labis, so beyond 20,000 na monthly salary credit, ay mapupunta po sa My SSS Pension Booster. Okay? So, you check your contribution table, tingnan nyo po doon kung magkano yung babayaran at makikita doon at papakita naman namin yan basta 20,000 above, may madidistribute yan, no? May papasok sa regular savings ng SSS at may papasok sa mandatory pension booster. Okay? Ngayon, para sa isang employed member, ang contribution niya sa kanyang My Pension Booster account ay paghahatian ng employer at employee, no? Katulad ng hatian sa regular na SSS contribution. So, makikita naman, no, basta if you know how to read the contribution table, you will understand, no? Yung sa kaliwa na column, yan yung bracket natin, nakalagay naman yung range of compensation, no? Yung monthly salary credit, yung premium, tapos under sa premium makikita niyo yung division, no? Yung sa EE, ibig sabihin sa employee at saka sa ER or employer, no? Yan ay kapag employed, no? At sa mga voluntary, ganun din makikita nila sa self-employed makikita, pero wala na yung CER. Kaya binanggit natin po dito, kina-clarify natin kapag employed ang member, ang contribution niya, okay, ay may hatian, no? Ang contribution niya para sa booster program natin, may hatian. Okay? Kailan magiging epektibo ang pagiging miyembro sa ilalim ng mandatory My SSS Pension Booster? Okay? Doon ba sa pag-register pa lang? Okay? O doon ba after nakabayad ng specific number of months? Okay? Ang sagot, magiging epektibo ang pagiging miyembro sa My SSS Pension Booster, mandatory, simula sa unang, okay? Again, I will repeat, simula sa unang maitalang posted contribution sa kanyang account. Okay, so pag nagbayad po kayo,
o kaya yung employer ninyo nagbayad, magre-reflect yan sa iyong account. And that's the time, no? Sasabihin natin na effective na po, na kayo ay membro na doon sa pension booster natin na mandatory. Okay? Ito ang magandang balita. Siyempre, tatanungin natin dyan, no? Kumikita yan. Tapos, may tax ba yan? May tax ba ang mandatory MyS Pension booster? Ang total contributions at investment earnings sa MySS Pension Booster ay tax-free. Okay? Tax-free. Paano naman kikita at magiging karagdagang benepisyo sa mga miyembro itong programa ng SSS na ito, no? Ang sagot, marami, di ba? But inuuna ng SSS ang pag-iingat ng kapital sa makatuwid ang ating investment mix ay binubuo ng government securities, corporate or multilateral institution, and equities. Then meron pa tayong mga short and medium term loan, money market, 'di ba? Ang dami, okay? Money market at iba pang instrumento sa pamumuhunan na inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pinagsama-samang kontribusyon ng mga miyembro sa MyS Pension Booster ay ini-invest ng SSS at ang anumang kita, gaya ng ginagawa natin sa ibang mga kooperatiba, korporasyon, no? Or groups, 'di ba? Yung nag-i-invest tayo, no? Pag kumita 'yan, okay? Kung ano mang earnings diyan, kinita diyan, ay ipamamahagi ng proportional sa mga miyembro nito, no? Siyempre, kung kayo ay nag-invest sa MyS Pension Booster mandatory na program na milyones, tapos yung ibang mga kasamahan natin, mga miyembro natin diyan mga 1,000 lang, 3,000 lang, natural kapag nagkumita yan, mas malaki yung portion na papasok sa account mo na interest. Kasi, okay? Yan yung tinatawag na proportion, no? Unfair naman na ikaw yung nag-invest ng malaki, tapos i-divide equally. So, hindi ganon. In a way, equally in a sense, proportionately. Okay? Hindi, walang labis, walang kulang. Okay? So, kung kumita sabihin lang natin 1 million, no? Itong programa na to. Tapos meron lang apat na nag-invest. Tapos yung ininvest mo diyan, sabihin natin 50%. Di 50% din yung babalik sa inyo doon sa nakinita na 1 million. So most likely 500,000 sa inyo. Tapos yung other 500,000 i-divide natin doon sa iba pang mga nag-invest. Ganon 'yon. Okay? Ang posted contribution sa isang buwan ay magkakaroon ng share sa investment income mula sa unang araw ng susunod na buwan. Ang contribution at investment earnings na maiipon ng miyembro at ay idadagdag sa makukuhang benepisyo sa regular na program ng SSS. Okay? So, sinasabi lang dito yung tawag dyan yung posted na mga bayad ninyo, magkakaroon pa ng share, okay, sa investment. Pero hindi agad-agad, okay? The following month siya. Okay? And finally, bago tayo mag-break, no, mahaba-habang Q&A ito. Kaya dapat pakinggan nyo ng mabuti para naman maunawaan nyo and you will appreciate, no, itong programa nitong SSS na ito. Kailan daw? Kasi ito talagang question Kailan daw matatanggap ng miyembro ang naipon niya mula sa kanyang MyS Pension Booster? Although na-discuss natin yan earlier kanina, pero ito kaklaruhin natin ng mas maayos pa. Anumang halaga na maiipon ng mga miyembro o contribution at investment earnings na naipon mula sa kanyang MyS Pension Booster na mandatory ay matatanggap nila, kung ano man yun ay matatanggap nila kasabay ng pangtanggap nila ng kanilang retirement benefit o total disability. Okay, gaya na sabi ko po kanina, inuulit lang natin. Pero ito, particular para maintindihan nyo that we are talking right now about how, when, di ba? Yung benefit. Kasi madalas dyan natatakot yung iba na nagko-contribute ako tapos wala naman pala ako, hindi ko pa naman makukuha. So, yun ang sabi dito pwede. Pero meron pa tayong ibang idadagdag dyan.
ang My SS Pension Booster ay ibibigay ng lump sum kung ang benepisyo ay hindi hihigit sa 100,000 pesos. So, below 100,000 pesos, kapag kayo nag-retire o naging disabled, bibigyan na pala namin yan ng lump sum. Okay? At kung hihigit o katumbas naman ng 100,000 pesos, ay maaring kombinasyon ng lump sum at monthly pension. Ang lump sum naman, yung amount kung sabihin natin opt kayo ng lump sum, ay hindi dapat lalagpas sa 50% ng kabuuang naipon, habang ang monthly pension naman ay maaring makuha sa haba ng 60, 120 o 180 months. So on top yan, depende sa nais ng member. Ang benefits sa My SS Pension Booster mandatory ay ibibigay kasabay sa regular SS program hanggang sa maubos ito o matanggap ng buo ng miyembro. Okay? So dagdag siya. For example, tatanggap kayo ng monthly pension na 5,000, tapos malaki yung investment ninyo na sa booster na to, kumita siya. Makukuha nyo at least, sabihin natin, 50% of that. Tapos yung remaining 50%, i-divide natin into, say, 60 months. So, yung 5,000 nyo, yung 60 months, sabihin natin, may tigwa 1,000 yun. So, hindi po kayo tatanggap ng 5,000 naman, kundi 6,000 naman. So, dahan-dahan babawasan natin doon sa natirang 50% na kinita, okay, ng inyong post. Hindi lang kinita, kasama yung contribution ng pension booster. Okay? Sa kasalukuyan, manual ang filing ng request for withdrawal sa pension booster ng mandatory, no? Sa alinmang sangay ng SSS. Magpasa lamang ng duly accomplished na request verification form na downloadable naman po sa ating SSS website. Tapos, bigay din ng photocopy ng valid ID at bank documents, no? Proof yan. Ang evaluation, processing, approval at crediting, okay, ng My SS Pension Booster Fund ay matapos sa loob ng 20 working days mula nang ipasa ng miyembro ang kanyang aplikasyon. May option din sila na matanggap ang naipon sa My SS Pension Booster sa pamamagitan ng cheque o bank account para naman direct ang crediting nito sa napili niyang bangko. So may mga options pa rin, no? But I suggest do na electronic na lang kasi pag cheque baka mainip kayo, follow up kayo ng follow up. Okay? Kapag ang sistema ay maayos na, automatic na ipoprocess ang benefits ng monthly pension booster, no? Kapag na-approve na ang claim ng member beneficiary sa regular S program gaya ng retirement, total disability or death, no? Ang processing at crediting ng kanilang naipon sa My SS Pension Booster ay aabutin lamang ng 3 to 5 working days. Ito ay kapag hindi na manual, no, o over the counter. Ibig sabihin, once talagang naayos na natin, I think parang naayos na natin talaga ito, parang sabayan na yan, no? Sabayan na, madidetect ng system natin, tapos during that online application, bibigyan na po kayo ng mga options po para dito. Okay? Anyway, we are halfway with regards to what we are discussing here. At kayo po ay inahinyahan ko na wag po kayong umalis, no? Ipagpatuloy natin ating usap-usapan pagkatapos na ng ilang paalala. Siyempre, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credit Life Insurance, so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan.
seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo. Kasama ang SSS. Ang aming serbisyo dapat totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo. Kasama ang SSS. Ang aming serbisyo dapat totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang posporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo po ang Social Security System. Ako pa rin ang inyong lingkod, barkadang naprabanal ng Social Security System. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. At alam niyo ba, no, dito po sa DXAS, tayo po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At pinag-uusapan natin ngayong araw, ngayong hapon, itong mandatory MIS pension booster, and we discuss lengthily, no, some of the points of this program na kung saan ang focus ninyo ay madagdagan ang inyong future benefits to your retirement at wag naman sana sa total disability or death, no. Ito pa isang paraan na
talagang ma-augment, no, yung tinatanggap po ninyo mga benepisyo. Okay? Anyway, pagpatuloy natin yung Q&A natin, bibilisan lang natin ng konti para masakop natin lahat-lahat ito, no? Ang napag-usapan naman natin pagpa-file ng retirement, no, pagpa-file ng total disability. Ngayon ang tanong, kapag namatay ang miyembro, ano ang mangyayari sa kanyang MyS Pension Booster account? Ang kanyang naipon sa programang ito ay idadagdag sa SSS death benefit, no? Tatanggapin ito ng lump sum ng kanyang mga benepisyaryo. Very simple, straight to the point, no? Kasi magfa-file naman sila ng death benefits, doon natin isasabay yung makukuha. Kasi yun ang nadidetermine natin na tatanggap ng kanyang benepisyo legally. Okay? Or sabihin natin, by order of priority. Okay? Sino ang magiging benepisyaryo sa MyS Pension Booster na ito, sa mandatory? Kung sino ang inilagay na benepisyaryo ng miyembro sa regular na programa ng SSS, ay siya rin ang benepisyaryo niya sa MyS Pension Booster. So, mahalaga na i-update niyo po yung inyong record sa SSS. May E4 form tayo dyan. Pwede nyo pong, para hindi mahirapan si SSS, i-submit nyo, ilagay nyo yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga anak, yung inyong asawa, etc. etc. Okay? Maari bang magbayad sa MyS Pension Booster nang hindi binabayaran ang regular na SSS contribution? Nako, hindi po pwede yan, no? Itong MyS Pension Booster contribution ay kinakailangang bayaran kasama ng contribution sa regular SSS program. Although kapag mayroon tayong panahon sa mga parating na mga programa natin dito sa Ahensya de Concession, pag-usapan natin yung voluntary dahil ito ay mandatory. Okay? Basta sabi dito, pag mandatory 20,000 above, automatic po na pasok dito sa programang ito. Okay? Kasi baka iba yung iniisip ninyo. Na what if naman hindi kaya? So, in a later time, no, we'll discuss that. Kung sakali, ito naman, kung sakaling bumaba sa 20,000 ang aking binabayaran sa isang particular na buwan, mawawala na ba o mabubura ang aking membership sa booster na ito? Hindi naman, no? Wala namang ganyan sa SSS. Never. At saka, lalabas na parang kalokohan o scam if ever we do that. Mananatili pa rin ang MyS Pension Booster mandatory membership kahit na huminto ang MyS Pension Booster contribution ng miyembro. Halimbawa, you are malaki yung sahod mo dahil you are a manager. Tapos example lang naman manager sa isang bangko. Tapos yung inalis ka diyan dahil may nangyari. Tapos nag-apply ka sa Jollibee. Example lang. Tapos crew ka lang doon, mababa yung sweldo, hindi umabot ng 20,000, no? So, natutuon pa rin yun yung na-contribute nyo. Ginagamit pa rin ng SS yan, ini-invest pa rin natin yan. Ha? Kung ang miyembro, example lang yan, wag masyadong maging sensitive, ha? Mga example lang, kasi syempre, gahol tayo sa oras, we have to think right away of ano yung mga possibilities na mga examples natin, ha? Kung ang miyembro ay nagbabayad sa pinakamataas na monthly salary credit, mas magiging mataas din ba ang matatanggap niyang benepisyo at loanable amount sa regular na programa ng SSS? Ito ang madalas nating gustong i-clarify, no, sa ating mga members, no? Dahil nga sabi nila, teka, yung binabayaran ko ngayon more than 20,000. More than 25,000 bracket, 30,000, 35 bracket. Siguro talagang mas malaking makakukuha kong regular benefit sa SS o loanable amount. Okay? Kasi marami nagtatanong, sir, ano yung maximum contribution? So ako kapag ina-explain ko yan, hindi ko agad na isasagot ng ito ang monthly maximum. Dahil gusto kong ipakita sa kanila na baka ito yung gusto nyong malaman. Ganitong tanong ang gusto nyong masagot, no? Magiging mas mataas ang benepisyong makukuha dahil dadagdag ang mga ipon sa MyS Pension Booster sa mga long-term benefits sa ilalim ng regular S program gaya ng retirement. Klaruhin natin retirement, total disability at death. Lalaki. Pag yun ang pinag-uusapan natin. Okay? Ang loanable amount ay mananatiling
dyan lang po sa 20,000 bracket na basis. So kung loan po kayo ng 1 month salary loan, edi 20,000, no? Kung 2-month loan, edi 40,000. Ganun 'yon. Okay? Hindi natin, dahil ang maximum bracket natin ngayon ay sa 35,000, hindi ibig sabihin magiging basis natin yung 25,000, 30,000, no? So kaya na specific po dito, pag retirement, total at death disability, ang death pension ang pinag-uusapan natin, makakatulong yung inipon natin. Pero kapag you are filing for sickness, okay, maternity, mga unemployment benefit, hindi po gagamitin natin ang maximum na bracket natin po dyan, nasa 20,000 monthly salary credit. Okay? Maaari bang magbayad ang miyembro ng higit pa kaysa sa nakasaad sa contribution table? Okay. Kasi iba talaga gusto para malaki yung makukuha. Hindi, no? Dapat ay sundin ng miyembro ang nakasaad na halaga sa kasalukuyang contribution table po natin. Okay? Baka man, hindi maaring magdagdag, ito ang kaklaruhin natin hindi pwedeng magdagdag ng contribution sa mandatory MySSS pension booster. Mayroon na ngayong option, okay? Itong maganda. Ang mga miyembro ng SS na dagdagan ng kanilang mga ipon sa pamamagitan ng paghulog sa ilalim ng voluntary MyS pension booster. Okay? Dahil dalawa nga yan, doon sa mandatory, basta 20,000 above, automatic, pasok kayo. Tsaka kung ano yung nakasulat dyan sa column ng share, ng premium, yun na yun. Pero kung gusto nyo mandagdagan, sabi kasi, nabanggit dyan pag malaki yung contribution, malaki yung investment, malaki yung makukuha, malaki ang babalik, tama. Gusto nating magdagdag. Gusto ko maglagay ng 50,000, gusto mo lang 100,000, pwede. Pero under sa voluntary MySSS pension booster, which I promise na we can talk about it in the coming weeks. Okay? Paano ko malalaman kung magkano na ang nasa MySSS pension booster account? Okay? Pag kayo po ay may online account sa MyS Portal, no? Diyan po sa SSS Inquiry Module na facility ng MySSS, ay makikita ng miyembro ang kanilang contribution, no? Kaya importante po, mahalaga, ilang beses natin inuulit-ulit na kayo po ay dapat mag-register sa inyong MySSS account. So you can monitor, you can see, uy, kumita na. Itong taon kumita na, yung gano'n, no? Masarap tingnan, masarap mag-invest dahil nakikita nyo po na yung pinaghirapan nyo, yung contribution nyo, yung sakripisyo nyo, nagbubunga. Ganun yan. Okay? Ang pagkakaroon ng MySSS account ng bawat miyembro ay mandatory na. Maliban sa MyS Pension Booster account, makikita rin ninyo ang iba pang mga detalye, okay, sa inyong mga SS membership, okay, inyong mga contribution, mga loan balance, at iba pa. Hindi lang yun, hindi lang about yung kung pinag-usapan natin pension boost, hindi lang yan. Lahat ng mga pwede nyo makita tungkol sa inyong record, inyong contribution, inyong loan, sa mga ID, yan, makikita nyo po dyan. Okay? Magkano naman ang tubo o interest rate sa ilalim ng may SSS pension booster? Siyempre, baka sabihin nyo, baka naman may ibabawas pa sa amin dyan pag makukuha namin. Okay? Ngayon, sa kailan na to? 20, 3, 4, 5. So, 5, no? Ika-5 taon ng programang ito. Ang pondo nito ay umabot na dito sa more than na billions, siguro almost siguro 100 billion plus na, no? Okay? But last 2023, nasa 80 billion na po ito from shares ng 6 million na members during that time, na mayroong return of investment na or ROI na 6.49%, okay, sa 2023. Sa pamagitan ng pag-impok o pag-impok, magandang pakinggan, no? Sa MyS Pension Booster, nakakakuha ang mga miyembro ng pangalawang layer ng proteksyon sa Social Security sa pamamagitan ng karagdagang benepisyo. Okay? Layer, ibig sabihin, meron po kayong makukuhang benefits under sa regular SSS program, yung halos araw-araw nating napapakinggan, halos kada linggo natin pinag-usapan, yung sickness, maternity, retirement, disability, unemployment, yun yung regular SSS program. Ang sinasabi ni SS dito, on top
of those benefits, meron pang makukuha dahil meron pa kayong investment dito sa My SSS Pension Booster. Okay, regardless if it's mandatory or voluntary, a second layer of benefit. Tapos, pero pang ika-third yan, no? Ito, out of the blue, babanggitin ko lang, kapag meron pa kayong easy benefit, no, employees compensation, isang layer din yon. So, mas maganda pa, no, na nakakapag-contribute kayo yun. Magkano lang yun? 10 pesos, 30 pesos lang, no? Maliit lang. Okay? And finally, may mga miyembrong nakakuha na ng final benefit sa ilalim ng regular SSS program, ngunit hindi pa nakukuha ang kanilang naipon sa My SS Pension Booster. Okay? So, dahil nga inaayos natin yung system, nauna muna yung kanilang regular na benefits sa SSS. Like, for example, nag-retire sila, o kaya naging isang total disability pension, o kaya namatay, yung ipon nila, yung savings nila doon sa pension booster, hindi pa nakukuha. No? Kailan kaya nila ito ma-enjoy? Okay? So, ang aabiso namin, no, hintayin lamang yung mga anunsyo natin dahil alam naman natin once na ayos na yung system, ay ito po ay kusang ibibigay naman po talaga natin sa mga. Posible we will recall them or call them to visit the office to refile or to submit something, no, para naman ma-trigger sa system po natin. Okay? So, sa mga nakikinig po sa ating sa hapon ito, no, na nabanggit naman po natin kanina na please iwasan po natin maging biktima sa mga scammer o kaya humanap ng mga fixers para gawin nyo yung mga transaction sa SSS. So, please lang, no, please always visit the official social media channels of the Social Security System gamit yung ating official branding na MySSPH. Tapos, sa website natin sa www.ss.gov.ph, doon din nyo po makikita yung mga latest updates, yung ating mga reports, may mga press releases, ang dami, no? Kaya sundin nyo lang po yan, no, sa inyong mga pag-surf sa internet, no? Then you can also send an email diyan po sa ating Usap Tayo. Usap has 3-letter S, no? SS, no? USSS app tayo, usap tayo, okay? At sss.gov.ph. Yan ay kapag may mga concerns po kayo na gusto niyo pong ma-address natin, ibig po sabihin ay meron kayong concern with regards to your online services, with regards to your application, no? Yan po ay paraan ng SSS para kami po ay pwedeng makipag-ugnayan sa inyo, no? Kayo po ay makipag-ugnayan sa amin at kayo po ay masasagot namin, okay? So, as final reminders, okay? Kailan ba kayo dapat kasi nakikinig na po kayo sa atin madalas dito, alam niyo na po tungkol sa SSS. So, pwede niyo po kaming tulungan na imbitahan yung inyong pong mga mahal sa buhay na yung tamang panahon para maging future ready with SSS ay ngayong araw na, no? Huwag niyo na pong antayin na magsisi po kayo, gusto nyong mag-file ng sickness pero wala kayong membership, wala kayong contribution, manganganak na po si Mrs., manganak yung ate nyo, tapos wala pang hulog, no? Be a member of the SSS. Okay? Get that boost. Okay? Ibig sabihin, added benefit with SS Pension Booster para mas mataas ang matatanggap mong pension at siguradong secured pa ang iyong kinabukasan. Okay? So, yan. Okay? So, hopefully, ay may natutunan po kayo sa ating diskusyon ngayong hapon dito sa Ahensya de Konsensya. At as always, we are here to provide very important information with regards to how you'd enjoy your contribution sa SSS. Ibig sabihin na nakukuha nyo inyong mga benefits, na-avail nyo yan, nakakapile pa kayo ng inyong mga salary loan, nakakasecure po kayo ng inyong mga IDs, no? etc. etc. Okay? So, with that, and thank
all the men and women dito po sa ating stasyon sa 1116 DXAS, lalong-lalo na sa mga radio tech natin, si Kuya Romel Paulino at saka si Kuya Rolando Alfonso. Full name talaga. Abangan nyo po yung susunod na programa natin dyan, of course, Doctors Online. At hindi po ito magiging successful para sa SSS kung hindi po sa suporta ng ating station manager, si Pastor Eman Aquino. And of course, kay Ma'am Dang Estrada, no? Very supportive of the SSS. Okay, magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tandaan niyo po na ang Ahensya de Konsensya ay kasama ninyo sa pagtatuguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po si Barkadang Nap Rabanal, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System Mindanao West Division na nagpapaalala, lagi po kayong pinaalalahanan na huwag niyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Webes SSS. Bye-bye. God bless. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Empleyado, self-employed o OFW, siguruhing updated ang hulog sa SSS. Kung may tanong o concern, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media account. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. SSS, sigurado ang bukas mo.